Naigtad si Teresa nang maramdamang may kasama siya sa loob ng banyo at nakadukwang sa kanyang muka. Mabilis siyang pumiglas sabay wasiwas ng mga braso at kamay. Nagtatalsikan ng tubig sa ginagawa niyang marahas na pag-iwas. Natigilan siya ng walang tamaan. Idinilat niya ang mga mata. Wala siyang ibang nakita. At nang ilibot ang paningin, wala pa din namang kakaiba. Nanggigigil siyang umahon sa paliguan. Hindi na niya pinagkaabalahang tuyuin ang balat. Mabilis niyang isinuot ang pinagubaran at saka nagmamadaling tinungo ang kusina. Nabuo na sa loob ang maling akala na multo ang gumagambala sa kanya. At kahit natatakot at kinakabahan, gagawan niya iyon ng paraan para tigilan na ang paglapit-lapit sa kanya. Sandali lang ay nakababa na siya sa kusina. Natigilan si David nang makita si Teresa. Agad niyang napansin ang ayos ng dalaga. Ang maumbok nitong dibdib na bakat sa basang damit. Mabilis niyang inilihis ang paningin, tumalikod at nagkunwaring abala sa mga gawain. Tila wala namang nakikita si Teresa. Nakatuon ang buong konsentrasyon sa hinahanap. Tumikim si David upang pukawin ang atensyon ni Teresa at saka sinabing bumalik na lang ito sa silid at magbihis, na kapag nakaluto ay dadalhan na lang ito ng makakain. Nang wala siyang nakuhang tugon mula kay Teresa, ay nagtanong na siya kung ano ang hinahanap nito. Asin, maraming asin. Kailangan ko ng maraming asin. Mariing sagot ni Teresa. Naguguluhan siyang napalingon. Hindi niya naiwasang itanong sa sarili kung aanhin nito ang asin. Nagtataka man ay hindi na siya nagtanong. Napatango na lang nang makita ang seryoso nitong anyo. Sinulyapan siya ni Teresa, tinanguan at saka tila nagmamartsyang pumanhik pabalik sa silid. Napabuntong hininga siya kasabay ng pag-iling habang inihahatid ito ng tingin. Tiningala ni Victor ang malaking buwan na anino nahihiya, kaya nagkukubli sa maiitim na ulap. Nanungaw ang matamis at may kapilyuhang ngiti sa kanyang labi. Nasasabik man ay hindi muna siya pumanhik upang hindi mamalaya ni Teresa. Gayunpaman ay maniniguro pa rin siya. Hinihintay muna lumalim ang gabi upang himbing na ang dalaga at mapagnakawan uli ng halik. Ilang sandali pa siyang nanatili sa kinatatayuan at waring binibilang ang bawat minutong lumilipas, at nang matansya ang tamang oras, sinimulan na niya ang paghakbang. Nakarating agad siya sa itaas ng kastilyo. Nang nasa tapat na ng silid, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at maingat na pinihit ang seradura. Naiiling siya habang nangingiti. Naisip na nakalimutan na naman ni Teresa na iyon ay ipinid. Maingat niyang itinulak ang dahon ng pinto. Napansin niya agad sa sahig ang kulay puti at makapal na guhit. Yumuko siya at sinuri kung ano. Nagtataka man kung bakit may asin sa sahig, ay dahan-dahan pa rin siyang pumasok. Lalo siyang nagtaka nang mapansing mayroon din sa may bintana. Napanganga na siya nang matuklasang napapalibutan din ng asin ang paligid ng kama. Mas marami at mas makapal ang linya. Naitanong niya tuloy sa sarili
kung ano kayang kalokohan ang pumasok sa isip ni Teresa at inasina ng kanyang silid. Napangiti siya habang naiiling, habang buong ingat na lumalapit sa higaan. Sandali pa niyang pinagmasdan ang natutulog na dalaga. Pagsampa niya sa kama, ay siya namang pagbangon ni Teresa. Hindi na siya nakaiwas ng matalukbungan ng kumot. Pakiwari niya'y umulan ng asin. Nalasahan niya pa iyon ang dumikit sa kanyang bibig. Ngunit hindi pa pala iyon ang higit nagugulat sa kanya. Naiigtad siya sa bawat pagtama ng matigas na bagay na ipinapalo ni Teresa sa kanya. Padapa siyang sumubsob. Halos hindi na makagalaw. Si Teresa, halos ubusin ng lakas sa paulit-ulit na paghampas sa inaakalang multong nahuli at naikulong sa ilalim ng kumot. Nang mapagod ay pasalampak ng napaupo sa sahig, habang si Victor naman ay dahan-dahang bumabangon. Naalis ang kumot na nakatalukbong. "Victor?" Bulalas ni Teresa nang makilala ang binata. Umupo si Victor sa kama. Hinimas ang batok at balikat. Ang dibdib at tagiliran na anino sinusuri kung may bali o pinsala. Natitigilan naman si Teresa. Hindi lang maisatinig ang paghingi ng paumanhin sa hindi sinasadyang pananakit. "Para saan ang mga ito, Teresa?" Tanong ni Victor, na ang tinutukoy ay ang bakal na pamalo at linya ng asin sa sahig, ganon din sa kumot at ibabaw ng kutsyon. Nahimas naman ni Teresa ng isang kamay ang sariling noo. Nahihiyang tinignan si Victor at saka nagpaliwanag. "Sabi kasi sa mga alamat, mabisa raw pantaboy sa multo ang asin. Hindi raw sila makakapasok pag may mga harang na asin sa mga bintana at pinto. At kung sakaling mahawi ang asin, purong bakal daw ang panlaban sa kanila." Natawa si Victor sa narinig na paliwanag. Mahina lang sa simula hanggang sa ang malakas niyang pagtawa ang pumuno sa katahimikan ng gabi. Nanulis ang nguso ni Teresa at padabog na tumayo. Sa ginawang yon ng dalaga, ay lalo siyang naging kaakit-akit sa paningin ni Victor. Umahon ito sa kama at lumapit. "Hindi totoong may multo, Teresa. Katang-isip lang yan ng mga tao upang gamutin ang kanilang pangungulila." Malambing na sabi ni Victor at saka lalong lumapit. Halos magdikit ang kanilang mga katawan. Nailapat naman ni Teresa ang magkabilang palad sa dibdib ni Victor at saka itinulak. Ngiti sa sulok ng labi ang ginawang tugon. Tumalikod at naglakad palapit sa pinto. "Talaga ba?" sabi pa at saka pumihit paharap. Nakaangat ang isang kilay at sarkastikong sinabing, "Ganyan din ang sinabi nun sa amin, Victor. Alamat lang daw ang Dark Lord at ang mga alagad nito. Ganon din ang kastilong ito. Ngunit heto, nakabilanggo ako dito. Kaharap kita ngayon at nakakausap pa. Ano pala ang lahat ng ito? Masamang panaginip?" Muling natawa si Victor. Ang kilos at paraan ng pananalita ni Teresa ay nagdulot sa kanya ng ibayong pananabik. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Nakita ni Victor ang pagbabago ng aura ng dalaga. Kinakabahan na, ngunit hindi nagpapahalata. Itinuloy niya ang paglapit habang ito naman ay umuurong. Hanggang sa sumayad na ang likod nito sa dahon ng pinto. Hindi na nito alam kung paano iiwas. Nang hapitin niya ito ay nanlaban agad. Ngunit gaya ng dati ay walang nagawa. Naibaon niya ang mga pangil sa gilid ng leeg nito nang walang kahirap-hirap. "Tama na, Victor. Pakiusap."
Anas ni Teresa habang sinisikap siyang maitulak. Ngunit tila wala na sa sarili si Victor. Walang kasing sarap ang dugong nalalasap. Natigilan na lang siya nang maramdaman ang luhang pumatak pa sa kanyang mukha. Mabilis niyang inihinto ang ginagawa at saka binitiwan ang dalaga. Wala kang awa. Pinamumuhian kita. Anas ni Teresa. Nagtatagis ang mga bagang. Nagliliyab sa galit ang mga matang inaagasan ng luha. Nanghihina itong humakbang palabas sa silid, palayo kay Victor. Naiwan ang natulalang binata. Nagmistulang patalim ang mga sinabing iyon ng dalaga. Patalim na lumikha ng malalim na sugat sa kanyang puso. Hindi pa tuluyang nakalalayo ay nanghina na ang mga tuhod ni Teresa. Umikot ang paningin hanggang sa panawan ng ulirat. Bago pa tuluyang bumagsak sa kinatatayuan, ay mabilis nang nakalapit si Victor at maingat siyang sinalo. Nagtatagis ang mga bagang ni Victor habang masuyong hinahaplos ang maputlang mukha ni Teresa. Bumaba ang kanyang tingin sa leeg nito kung saan ang marka ng kanyang mga pangil ay bahagya pang nagdurugo. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Tama ang mga sinabi ni Teresa. Wala nga siyang awa. Isa siyang halimaw na dapat kamuhian. Pinangko niya ang dalaga at ibinalik sa silid. Maingat niya itong inilapag sa kama, kinumutan at saka buong suyong pinagmasdan. Nakalarawan sa nagtutubig na mga mata ang pagsisisi at paghingi ng tawad. Ipinilig niya ang ulo na waring inaalis ang naiisip, ang nararamdaman. Kung bakit gusto niyang makuha ang tiwala ni Teresa, ang pagmamahal. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Humakbang palayo sa kama at saka dali-daling tumalon sa bintana na waring may tinatakasan. Imposible ang gusto mong mangyari, Victor. Isa kang halimaw. Walang magmamahal sa tulad mong isinumpa. Wala. Winika niya sa sarili habang sinisikap sikilin ang damdamin. Matigas na ang kanyang anyo nang haguri ng tingin ang kastilyo. Maging ang kakahuyang nakapalibot. Refleksyon niya ang lahat ng iyon. Madilim. Nakapangingilabot. Gagawa siya ng paraan. Bago pa nito tuluyang kamuhian.